Pero gaya ho ng sinabi ko hindi ho nagkamali ang programang ito. Sinabi natin, yung Committee on Justice, moro-moro lang yan. Kaya nga, Attorney Sal. Pero sa ngayon, Attorney Sal, wala pa daw pahayag ang kampo ni VP Sara kung dadalo siya sa pagdinig sa Kamara. Kaugnay nga itong impeachment complaints laban sa kanya ayon kay Representative Terry Redon. Ayon sa mga mambabatas, mahalagang humarap daw siya upang sagutin yung mga paratang dahil ang kanyang pagliban ay maaaring magpabilis sa pag-akyat ng kaso sa Senado. Attorney Sal, nangyari na to last time. So, sa kabila ng nangyari sa kanya sa nakaraan, ay dapat pa rin ba siyang dumalo doon sa pagdinig? Yan bang si Ridon, abogado ba yan? Sa ano, yes, Attorney Sal. Palagay ko hindi. Dahil yung mga payag niya, hindi pang abogado yan. Unang-una, nag-rule na nga na gaya ng sufficiente na yung sustansya, sufficient and substance, sufficiente na ang forma. Madalit sabi, pag sinabi mong sufficient and substance, may mga ebidensya ka na. So ano pang dapat na dahilan para dumalo itong si Inday Sara? Kung gusto mong, gaya nga na sinabi niya, at gaya rin nun na sinasabi niya ng programang ito, mulat sa poll, yung una palang hataw nila dyan sa impeachment, nakita na natin na walang legal na batayan. No basis. Walang impeachable ground. Katatawanan lahat ang kanilang mga batayan. Kaya, ano pang kailangang sagot ni Inday Sara? Nakakalimutan din itong mga bugoy na to na pag ikaw ay nagdemanda, ang burden of proof ay nasa nagdidemanda. Hindi kailangang magsumiti ng ebidensya ang dinidemanda mo. Kailangan patunayan mo na yung dinidemanda mo ay may kasalanan nga. So, Inday Sara kung bibigyan niya pa ng dignidad, whether she will dignify the summons to her by the House of Representatives. Yung problema dito sa mga nandiyan sa Kongreso, yung mga abogado, mukhang hindi naman nagpa-practice, kaya hindi nila alam kung paano gagawin. At karamihan, hindi rin abogado. Karamihan, contractor yata. Wala talagang mangyayari dyan. Pero gaya ko ng sinabi ko hindi ho nagkamali ang programang ito. Sinabi natin, yung Committee on Justice, moro-moro lang yan. At totoo nga nangyari. Dahil kahit na walang patayan sa legal, walang kaibibidensya, puro laway, sabi nila, sufficient informant substance. Ang sabi pa po natin, siguradong pasado yan sa plenaryo. Pero, pupusta ko sa inyo, hindi sila makakakuha ng 215 boto para isulong nila yung impeachment sa Senado. Mababawasan yan. Definitely, bawas na bawas yan. Ngayon, pagdating sa Senado, kaya ho rin ang sinasabi natin, absuelto. Dismiss kagad yan. Absuelto or dismiss. Sapagkat wala naman talagang kasalanan. Yan talagang pinulitika lang siya, siniraan, pilit na tinatanggal sa pwesto, at pilit na dinidisqualify bilang kandidato sa Panguluhan sapagkat siya ang pinakamalakas. Di lamang pinakamalakas, itinadhana na ho ng mga Diyos ng tadhana ang pag-upo niya sa Malacanang bilang presidente ng bansa, bilang ika-apat, 48. Kasi si Presidente Duterte, pang ilan nga ba? 16th President nga ba? 16th President si Presidente Duterte, 17 si Marcos Jr. Pang-18 na ito. Tama ba? Pang-18 na Presidente na siya. Nakatakda na yun. Wala na sila magagawa doon. Kaya manalangin na sila na hindi sila makukulong pagdating ng panahon.